Umuwi ako para sa araw ng pagpapasalamat. Walang katao-tao ang bahay maliban sa ama-amahan ng aking asawa, si Victor, na nakaupo sa tumba-tumba. Ayon sa isang tala, umalis ako para mag-cruise kasama ang aking dating asawa, si Elena. Ikaw ang mananatili sa bahay at mag-aalaga sa iyong ama-amahan. Kailangan kanya. Idinilat ni Victor ang isang mata at sinabing, "Magsisimula na ba tayo?" Tumango ako. 4 na araw ang lumipas, nagmamakaawa na ang aking asawa, si Ramon. Nanginginig ang tala sa aking mga daliri habang namumutla ang aking mukha. Nakaalis para sa isang Caribbean cruise kasama si Ana. Nagpa siya si Mama na sumama rin dahil kailangan niya ng pahinga. Ikaw ang mananatili sa bahay at mag-aalaga kay Victor. Kailangan kanya pabalik ng Lunes. Ramon. Binasa ko ito ng 2 beses, sigurado akong may pagkakamali. Nahulog ang papel sa counter ng kusina habang nangangalay ang aking kamay. Hindi siya babalik hanggang Lunes, hindi ba? Ang malalim na boses sa likuran ko ay nagpatalon sa akin. Lumingon ako at nakita ko si Victor na nakamasid sa akin mula sa pintuan, nakasandal ng husto sa kanyang tungkod, ngunit ang kanyang mga mata ay masyadong alerto para sa uugod-ugod na matandang inilarawan ni Ramon. "Hindi!" Naibulong ko, halos hindi marinig ang aking boses. Wala sila, lahat sila ay umalis para mag-cruise. Dahan-dahang tumango si Victor na para bang inaasahan niya ang eksaktong sitwasyong ito. "Iniwan kanila sa maruming gawain, hindi ba?" Klasikong galaw ni Ramon. Dumating ako sa bahay ng pamilya Mitchell, 30 minuto pa lang ang nakalipas. Ang kotse ko ay puno ng mga regalo at sangkap para sa hapunan ng araw ng pagpapasalamat. Ang tahimik na bahay sana ang una kong palatandaan. Walang masarap na amoy ng inihaw na pabo. Walang tunog ng football game mula sa telebisyon sa sala. Walang masiglang pagbati. Sa halip, natagpuan ko lamang ang isang bahay na walang init at ang ama-amahan ni Ramon na nakaupo mag-isa sa isang tumba-tumba. Nakatingin sa akin gamit ang kanyang mga asul na mata na hindi komportable sa pagiging matalas. "Hindi ko maintindihan," sabi ko habang nauupo sa upuan sa kusina. Ilang buwan na naming pinaplano ang hapunan ng araw ng pagpapasalamat na ito. Si inay niya sana ang magho-host, lahat ay darating. Inilabas ko ang aking telepono at sinubukang tawagan muli ang numero ni Ramon. Diretso sa voicemail tulad ng 3 nakaraang pagsubok. Humakbang si Victor patungo sa ref at kumuha ng pitsel ng tubig. Ganito na sila buong linggo, tahimik na parang libingan, umalis sila noong Martes ng umaga. Nagbuhos siya ng inumin para sa sarili niya na bahagyang nanginginig ang mga kamay. Hindi man lang nila inayos ang ref ng maayos. Sana nagdala ka ng grocery. Hindi ko nagawa. Nagdala ako ng cranberries, kamote, at ang aking espesyal na sangkap para sa apple pie. Mga kontribusyon para sa inaasahang salo-salo ng pamilya, hindi mga probisyon para sa isang inabandunang holiday. Nag-notification ang aking telepono. Sa pag-asa na baka si Ramon, mabilis ko itong tiningnan. Sa halip, ito ay isang alerto sa Instagram. Ang kapatid ni Ramon, si Marisa, ay nagtag sa kanya sa isang larawan. Sa nanginginig na mga daliri, binuksan ko ang app. Ang larawan ay nagpatalsik sa akin. Si Ramon ay nakatayo sa deck ng isang cruise ship, nakayakap sa isang batang babaeng blonde na nakilala kong si Ana, ang kanyang katrabaho na mas madalas niyang binabanggit nitong mga nakaraang buwan. May hawak silang mga baso ng champagne, nag-toast sa camera. Ang caption ay nakasulat, "Yung bagong simula Caribbean getaway kasama si Ramon Mitchell at pamilya." Pamilya. Ang salitang iyon ay humapdi na parang asin sa sugat. Nag-scroll ako sa mas maraming larawan. Nandoon si Elena, ang ina ni Ramon, na umiinom ng cocktail, mukhang hindi naman siya nangangailangan ng pahinga mula sa pag-aalaga kay Victor. Isa pang larawan ang nagpakita kina Ramon at Ana sa isang tila romantikong hapunan. Ang post ay may timestamp na 2 araw na ang nakalipas, na nangangahulugang matagal na itong pinlano bago sabihin ni Ramon sa akin na inaasahan kami sa bahay ng kanyang ina para sa araw ng pagpapasalamat. "May nakita ka bang interesante?" Tanong ni Victor. Sinuri ang aking mukha. Itinapat ko ang screen ng telepono sa kanya.
Nakakrus sila kasama si Ana mula sa kanyang opisina, yung sinabi niyang katrabaho lang. Kumakapalang boses ko. Pinaplano nila ito habang bumibili ako ng mga regalo at nagbabakasyon sa trabaho para sa akala kong araw ng pagpapasalamat ng pamilya. Tumango ng seryoso si Victor. Si Ana ay nasa eksena na nang hindi bababa sa 3 buwan. Tumawag siya dito ng ilang beses para kay Ramon. Maganda ang boses, nakakatakot tumawa. Tinitigan ko siya. Alam mo, marami akong nalalaman na hindi nila iniisip na napapansin ko. Tinapik niya ang kanyang sentido gamit ang kulubot na daliri. Ang isip ko ay matalas pa rin sa kabila ng sinasabi ni Ramon sa lahat. Mabilis kong naisip ang aming bank account. Sa nanginginig na mga kamay, binuksan ko ang aming banking app. 3 araw na ang nakalipas, $5,200 ang kinuha. Halos lahat ng aming naipon, pera na aming inilalaan para sa down payment ng bahay. Ang bahay na ipinangako ni Ramon na sisimulan naming hanapin pagkatapos ng mga holiday. Kinuha niya ang aming ipon. Bulong ko, ipinakita kay Victor ang screen. Lahat ng ito. Hindi nagulat si Victor. Ganon din ang ginagawa nila sa akin sa loob ng maraming taon. Kumuha ng kaunti dito, kaunti doon. Para sa iyong pangangalaga, Victor, sabi nila. Samantala, ang heater ay pinapababa para makatipid ng pera. Minsan ay naantala ang aking mga gamot at si Elena ay bumibili ng isa pang designer purse. Nakaramdam ako ng pagduduwal. Hindi lang ito tungkol sa nasirang araw ng pagpapasalamat o maging ang pagtataksil ng isang relasyon. Ito ay sinadyang pag-abandona sa akin, kay Victor, sa mga responsibilidad at mga pangako. Nagring ang aking telepono. Si Leia, ang matalik kong kaibigan, tumatawag para batiin ako ng maligayang araw ng pagpapasalamat. Pinatahimik ko ito, hindi ko pa kayang ipaliwanag ang kahihiyang ito. May natirang sabaw, alok ni Victor. Hindi gaanong handaan para sa araw ng pagpapasalamat, pero pwede na. Tiningnan ko ang kusina. Maruruming pinggan sa lababo, walang lamang take-out containers sa counter. Hindi man lang sila naglinis bago umalis. May tumigas sa loob ko. Hindi, sabi ko ng matatag. Mas karapat dapat tayo kaysa sa natirang sabaw. Kinuha ko ang aking jacket at bag. Pupunta ako sa grocery store. Baka meron pa silang turkey breasts at patatas. Magkakaroon tayo ng maayos na pagkain ngayon. Nagulat si Victor pagkatapos ay natuwa. Ilang buwan na akong hindi nakakain ng home-cooked meal. Palaging fast food ang dinadala ni Ramon kapag nag-abala siyang dumaan sa grocery store. Umikot ang isip ko sa mga tanong at emosyon. Gaano katagal na planong iwanan ako ni Ramon? Ang aming buong 5 taong kasal ba ay isang maginhawang kaayusan lamang na maaari niyang itapon kapag may dumating na mas maganda? Mechanical kong pinili ang isang maliit na turkey breast, patatas at ilang gulay. Halos hindi napapansin ang iba pang mga last-minute shopper sa paligid ko. Nang bumalik ako, naklaro na ni Victor ang counter ng kusina at nakaupo sa mesa na may tumpok ng mga papel. Ano ang lahat ng ito? Tanong ko. Inilapag ang mga grocery. Ebidensya, sagot niya. Biglang tumalas ang kanyang mga asul na mata. Mga bank statement, medical records, dokumentadong pagpapabaya. Ilang buwan ko nang sinusubaybayan. Itinulak niya ang isang folder patungo sa akin. Iniisip ni Ramon at Elena na isa lang akong pabigat na naghihintay mamatay. Hindi nila alam na sinusubaybayan ko sila habang unti-unting kinukuha ang aking mga account habang nagbibigay ng pinakamababang pangangalaga. Sinulyapan ko ang mga papel, detalyadong tala, mga account statement na nagpapakita ng mga kahina-hinalang transfer, mga kopya ng medical recommendations na hindi pinansin. Bakit mo ipinapakita ito sa akin? Tanong ko, nabalisa sa kanyang metodikal na dokumentasyon. Sumandal si Victor, biglang mukhang hindi na gaanong mahina. Dahil nagkamali ka rin, Ligaya, at dahil wala na akong gaanong oras. Tinapik niya ang isang medical report. Terminal cancer. 3 buwan na lang sa pinakamahaba. Malakas akong naupo sa tapat niya. Ikinalulungkot ko, Victor. Iwinagayway niya ang aking simpatiya. Huwag kang mag-alala, maging matalino ka. Tiningnan niya ako nang may hindi inaasahang tindi. Iniisip nila na iniwan ka nila sa isang pabigat. Ngunit sa totoo lang,
Binigyan nila tayo ng isang pagkakataon. Pagkakataon para saan? Ang manipis na labi ni Victor ay lumukot sa isang ngiti na nagpabago sa kanyang mukha. Para sa hustisya. Kumuha siya ng isang sobre at inilapag ito sa mesa. Nasa loob ang aking tunay na testamento at mga dokumento ng trust, hindi ang iniisip ni Ramon at Elena na umiiral. Hindi ko hinawakan ang sobre. Victor, hindi ko maintindihan. Sumandal siya sa kanyang upuan at sinuri ako. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya lang, "Magsisimula na ba tayo?" Ang tatlong salitang iyon ay nakabitin sa pagitan namin, puno ng posibilidad at nakatagong kahulugan. Bago ako makasagot, ipinaliwanag niya ang kanyang panukala. Tulungan siyang idokumento ang pagpapabaya at pagtataksil ng pamilya, tulungan sa kanyang huling kaayusan, at titiyakin niyang ako ay magkakaroon ng pinansyal na seguridad pagkatapos niyang mawala. Ang pamilya na nag-abandona sa aming dalawa ay mawawala ng lahat ng inaakala nilang matatanggap nila. Tinitigan ko siya, ang lalaking halos hindi ko kilala, ngunit kung kanino ako biglang nakaramdam ng malalim na koneksyon. Pareho kaming nilinlang at itinapon ng iisang tao. Sa labas, humaba ang mga anino ng hapon sa isang bakanteng driveway kung saan sana nagtipon ang isang pamilya. Sa loob, isang hindi inaasahang alyansa ang nabubuo. "Oh," sabi ko sa wakas, nagulat sa katatagan ng aking boses. "Simulan na natin." Pagkatapos ng aming kasunduan, sumandal si Victor sa kanyang upuan, halata ang pagod sa kanyang balikat. Pansamantalang nagbigay lakas sa kanya ang kagalakan ng aming bagong alyansa, ngunit ngayon ay bumalik ang pagod sa kanyang mukha. "Dapat kang magpahinga," sabi ko, napansin ang pamumutla sa kanyang balat. "Tatatapusin ko ang pagluluto ng ating hapunan." Umiling si Victor. "Una, may kailangan kang makita." Pinilit niyang bumangon. "Ang aking medical records. Kailangan mong maintindihan kung ano ang kinakaharap natin at gaano kaunti ang oras natin." Inakay niya ako sa isang maliit na silid-tulugan na malinaw na dating opisina, ngunit ginawang pansamantalang lugar ng pagtulog. May isang hospital bed sa isang sulok, bagaman hindi ito ginagamit ni Victor. Sa halip, isang ordinaryong twin bed sa kabilang pader ang nagpakita ng mga senyales ng paggamit. "Hindi ko matiis ang aparatong iyan," paliwanag niya. Itinuro ang hospital bed. Pakiramdam ko ay nasa hospice na ako. Mula sa isang nakakandadong drawer sa desk, kinuha ni Victor ang isang makapal na folder na may label na medical. Ibinigay niya ito sa akin ng walang seremonya. "Pancreatic cancer?" sabi niya ng walang damdamin habang binubuksan ko ito. Stage 4 na diagnose 3 buwan na ang nakakaraan. Sinuri ko ang mga dokumento. Sumisikip ang sikmura ko sa mga clinical description at malagim na prognosis. Iba't ibang tala ng oncologist, mga rekomendasyon sa paggamot at mga resulta ng scan ang nagsalaysay ng walang pag-aalinlangan na kwento ng isang terminal illness. 2 buwan, dagdag ni Victor. Baka mas kaunti pa ngayon. Ipinakita ng huling scan ang mabilis na pag-unlad. Tumingala ako ng matalas. "Alam ito ni Ramon?" "Ay, oo. Alam nilang lahat. Ang kanyang ina ay nandoon sa appointment nang nakuha namin ang diagnosis." 2 araw pagkatapos, nagsimula siyang magsalita kung paano niya kailangan ng pahinga mula sa pag-aalaga. Ang kanyang tawa ay walang bahid ng saya. 10 gulang at nagkukunwaring pagod habang ako ay namamatay sa edad na 78. Ang kalupitan nito ay tumama sa akin na parang pisikal na suntok. Iniwan ka nila, alam na mayroon ka na lamang ilang buwan. "Marahil linggo na lang," dagdag ko. Madali si Victor sa gilid ng kama. Ngunit hindi pa iyan ang pinakamasama. "Tingnan mo ang listahan ng gamot." Nag-flip ako sa mga prescription sheets. Maraming gamot ang nakalista. Panggamot sa sakit, gamot sa pagduduwal, enzymes para sa panunaw. "Tingnan mo ang cabinet sa banyo," utos ni Victor. Ihambing ang nandoon sa kung ano ang dapat nandoon. Sa katabing banyo, natagpuan ko ang isang walang ayos na koleksyon ng mga bote ng gamot. Habang sinusuri ko ang mga ito, inihahambing sa dokumentasyon, lumitaw ang nakababahalang mga pagkakaiba.
Ang malakas na gamot sa sakit ay na-refill ng 2 beses ayon sa mga label ng botika, ngunit halos puno pa rin ang bote. Ang mahal na enzyme supplements ay kalahati lang ang laman, samantalang dapat ay halos hindi nagagalaw batay sa refill date. Dinilute nila, kumpirma ni Victor nang bumalik ako na may ebidensya. 1 tableta sa halip na 2. Kalahating dosis ng gamot sa sakit at ang mga appointment para sa palliative care specialist. Masyadong mahal, sabi ni Elena. Nanginginig ang aking mga kamay sa galit habang ibinabalik ko ang dokumentasyon sa folder nito. Hindi lang iyan pagpapabaya, Victor. Iyan ay pang-aabuso. Iyan ang nangyayari kapag nakikita ka ng mga tao bilang isang hadlang sa halip na isang tao. Kinuha niya ang isang maliit na notebook mula sa ilalim ng kanyang unan at ibinigay ito sa akin. Sinusubaybayan ko. Mga oras na nakaligtaan o nabawasan ang mga gamot, kinansela ang mga appointment, pera na nawala mula sa aking checking account para sa mga supply sa pangangalaga sa bahay na hindi kailanman dumating. Ang masinop na dokumentasyon ay nagpabulabog sa akin. Mga pahina ng mga petsa, oras, partikular na insidente. Sa kabila ng kanyang karamdaman, ang isip ni Victor ay nanatiling matalas na parang labaha. Hayaan mo akong ipaghanda ka ng makakain, sabi ko. Kailangan ng isang sandali para iproseso ang lahat. Dapat ay gutom ka. Sa kusina, natagpuan ko ang kaawa-awang mga supply, ilang lata ng sabaw, ilang lumang tinapay, gatas na malapit ng masira. Mula sa aking grocery run, nagawa kong maghanda ng disenteng pagkain ng inihaw na turkey breast, mashed potatoes at green beans. Hindi ang handaan ng araw ng pagpapasalamat na pinlano ko, ngunit mas maganda kaysa sa natirang sabaw. Habang kumakain kami sa maliit na mesa sa kusina, sinuri ako ni Victor. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa inyong kasal, sabi niya sa wakas. Kailan mo unang napansin na hindi si Ramon ang akala mo? Ang direktang tanong ay nakagulat sa akin. Kinutingting ko ang aking pagkain, pinag-iisipan kung paano sasagutin. Unti-unti, amin ko. Nang una kaming nagkita, si Ramon ay mapag-aruga, sumusuporta sa aking graphic design work. Pinapalago ko ang aking client base, may sarili akong maliit na studio apartment at mabubuting kaibigan. Huminto ako, napagtanto kung gaano karami ang nagbago. Pagkatapos naming ikasal, iminungkahi niyang magtrabaho ako sa bahay para makatipid sa upa ng studio. May saysay sa pinansiyal, ngunit pagkatapos ay nagkaroon ng issue ang aking kagamitan. Problema sa computer, software glitches. Tumango si Victor na may alam. Taktika ng paghihiwalay. Eksakto. Pagkatapos ay dumating ang mga mungkahi kung aling mga kliyente ang hindi sulit sa aking oras. Mga alalahanin tungkol sa akin na umuuwi ng gabi kasama ang mga kaibigan. Susuriin niya ang aking telepono na sinasabing naghahanap lang siya ng numero. Ang mga pattern ay napakalinaw sa hindsight. Nang namatay ang aking ama noong nakaraang taon at iniwan ako ng $30,000, iginiit ni Ramon na ilagay namin ito sa aming joint account para sa aming kinabukasan. Ang perang iyon ay para sana sa down payment ng aming bahay. Ang perang ginastos niya lang sa isang cruise kasama ang ibang babae. Dagdag ni Victor ng mahina. Ibinaba ko ang aking tinidor na wala ng gana. 6 na taon ng buhay ko at ngayon ko lang nalaman na pinaplano niya pala akong iwan habang ginagastos ang aming ipon sa kanyang katrabaho. Ang mga taong tulad ni Ramon at Elena ay nakikita ang mga relasyon bilang transaksyon, sabi ni Victor. Nalaman ko iyan nang huli na kay Elena, mayaman na ako nang nagkita kami. Biyudo na may komportableng portfolio mula sa aking karera sa pagbabangko. Siya ay kaakit-akit, maganda, at si Ramon ay isang teenager lang na tila nangangailangan ng ama. Buntong hininga siya ng malalim. Pagkatapos naming ikasal, nagbago ang mga bagay. Dumami ang mga gastusin, pinangatwiranan bilang pamumuhay na karapat-dapat sa amin. Nang sinubukan kong panatilihin ang ilang hangganan sa pananalapi, ako ang naging kontrabida. Kuripot, controlling, hindi talaga committed sa pamilya. Pamilyar ang tunog niyan, bulong ko.
Pagkatapos ng hapunan, inakay ako ni Victor sa kanyang study, isang maliit na silid na ginawang meditation space ng ina ni Ramon, ngunit naroon pa rin ang desk ni Victor. "Tulungan mo ako sa painting," pakiusap niya, itinuro ang isang pangkaraniwan na landscape sa dingding. Sa likod nito ay hindi gaanong ligtas tulad ng inaasahan ko, kundi isang maluwag na panel sa dingding. Tinanggal ito ni Victor at kinuha ang isang weatherproof document case. "Ang aking tunay na yaman," paliwanag niya, ikinalat ang laman sa desk. "Mga investments na walang alam si Elena, ari-arian sa Vermont, mga account sa Cayman Islands mula sa aking banking days." Tinitigan ko ang mga dokumento na nabigla. Napakalaki ng mga halaga. Mahigit $3 million sa mga ari-arian na ganap na hiwalay sa maaaring ma-access ng pamilya. Matagal nang kinukuha ni na Ramon at kanyang ina ang aking mga kilalang account sa loob ng maraming taon, paliwanag ni Victor. Ngunit ito ay hindi nila kayang galawin. Tiniyak ko iyan. Itinuro niya ang isang deed ng ari-arian. "Ang bahay na ito, wala ito sa pangalan ko o ni Elena. Ito ay pagmamay-ari ng isa sa aking mga holding company. Akala nila ay mamanahin nila ito. Hindi." "Alam ba ni Ramon ang anuman dito?" tanong ko, nagulat sa lawak ng nakatagong yaman ni Victor. "Ni bahagya, kahit ang aking abogado ay hindi alam ang buong larawan. Tanging ang aking financial advisor sa Boston, at siya ay nanumpa na mananatiling lihim." Ang mga mata ni Victor ay may matinding determinasyon na hindi ko pa nakikita. Palagi kong alam ang tunay na ugali ni Ramon. Kagaya lang siya ng kanyang ina, kaakit-akit sa iyong harapan habang kinukuha ang iyong pitaka. Hindi ko lang naisip na gagawin niya rin iyan sa kanyang asawa. Kinabukasan ay nagdala ng isa pang pagbabago. Isang maingat na pagbisita mula kay Abogada Patricia Santos, ang abogado ni Victor. Isang matikas na babae sa kanyang 60s na may perpektong pilak na buhok at matalas na berdeng mga mata. Dumating siya na may dalang briefcase na puno ng mga legal na dokumento. "Kaya ikaw ang inabando ng manugang," sabi niya, sinusuri ako ng tapat. "Tumawag sa akin si Victor kagabi. Sabi niya, ikaw ay isang hindi inaasahang kaalyado." Habang nagkakape, inilatag ni Patricia ang mga ginagawa ni Victor sa legal na paraan. Idodokumento ang pagpapabaya, babaguhin ang kanyang testamento at gagawa ng mga estrukturang pinansyal na magiging matibay laban sa mga hamon. "Kailangan nating tapusin ang ilang dokumento," paliwanag ni Patricia. "Mga transfer na nangangailangan ng witness, medical powers of attorney, mga huling pagbabago sa testamento." Nag-alok akong tumulong sa pag-organisa ng mga ebidensya na nakolekta ni Victor. Ang aking karanasan sa graphic design ay nakatulong sa digital organization at dokumentasyon. "Perpekto." Tumango si Patricia nang may pag-apruba. "Kailangan natin ng lahat na maayos na nakalista para kapag tiyak na kanilang kokontrahin ang testamento." Kinagabihan, pagkatapos umalis ni Patricia kasama ang mga napirmahan na dokumento, umupo kami ni Victor sa sala na may photo album na kinuha niya mula sa isang bookshelf. "Tingnan mo ito," sabi niya, itinuro ang isang larawan ni Ramon bilang isang tinedyer. Ang kanyang ina sa likod niya, palaging bumubulong sa kanyang tainga. Binalikan niya ang pahina. Narito ang ama ni Ramon bago ang diborsyo. Pansinin kung gaano siya kalungkot. Ginawa ni Elena sa kanya ang ginagawa ni Ramon sa iyo. Pahina-pahina ay nagpakita ng mga pattern na nakilala ko mula sa aking sariling kasal. Subtle control, financial manipulation, ang mapagmalasakit na anyo na nawawala kapag may kinalaman sa pera. Para akong nakikita ang sarili kong buhay mula sa labas, bulong ko. Tumango si Victor, may pag-unawa sa kanyang pagod na mga mata. "Kaya kailangan nating pigilan sila ngayon bago nila gawin ito sa iba." Sa sandaling iyon, ang aming alyansa ay naging isang mas malalim na bagay kaysa sa convenience o mutual benefit. Kami ay 2 tao na ipinagkanulo ng iisang pamilya, ngayon ay nagkakaisa sa paghahanap ng hustisya. "Hindi lang tayo naghihiganti," sabi ni Victor, dahan-dahang sinara ang album. "Inaayos natin ang mga bagay." Inabot ko at pinisil ang kanyang manipis na kamay. "Oo, para sa ating dalawa." Kinabukasan, gumising ako ng may bagong layunin.
Nanatili kami ni Victor ng matagal sa pagpaplano. At ngayon ay oras na para isagawa ang aming plano. Pagkatapos tignan si Victor, na may medyo magandang araw sa kabila ng kanyang kondisyon, gumawa ako ng mabilis na almusal at inilatag ang aming mga prioridad. Una, sabi ko, nagbubuhos sa kanya ng isang tasa ng tsaa. Kailangan nating itatag ang naratibo ng iyong mabilis na paghina. Tumango si Victor. Binanggit ni Patricia na may-ari ng medical supply company ang kanyang kapatid. Baka handa siyang tumulong ng discreet. Isang tawag sa telepono lang at si Jaime, kapatid ni Patricia, ay pumayag. Pagdating ng tanghali, dumating siya sakay ng isang unmarked van na may lahat ng aming kailangan. Isang tangke ng oxygen, hindi gumagana, ngunit biswal na nakakakumbinsi para sa mga stand mga monitor na may detachable leads at maging isang koleksyon ng mga walang laman na vial ng gamot na may makatotohanang mga label. Medical theater. Tawag ni Jaime dito na may kindat habang tinutulungan kami na gawing intensive home care setup ang silid ni Victor. Dating ginagamit sa pagtatanghal ng medical dramas minsan. Hindi ko inakala na gagamitin ko ang aking mga props para sa totoong buhay na drama. Sa direksyon ni Victor, inayos ko ang kagamitan para sa maximum visual impact. Ang tangke ng oxygen ay nakadisplay ng prominente, ang stand ay nakaposisyon sa tabi ng kama. Iba't ibang monitoring device ang nakalagay sa bedside table. Inayos ko ang kama gamit ang hospital-grade sheets na ibinigay din ni Patricia, kumpletuhin ang ilusyon ng seryosong medical intervention. Ngayon para sa photographic evidence, sabi ko, kinuha ang aking telepono. Umupo si Victor sa kama, inutusuan ako kung paano siya gagawing mas masahol kaysa sa totoo. Mga anino, utos niya. Ang ilaw mula sa itaas ay magpapalalim sa mga guwang ng aking mukha. Tinanggal niya ang kanyang salamin na nagpapamukhang malalim ang kanyang mga mata at ginulo ang kanyang manipis na buhok. Sa kaunting theatrical makeup skills mula sa aking mga araw sa kolehiyo, binigyang diin ko ang pamumutla na naroroon na sa kanyang kutis. Nakakagulat ang pagbabago. Sa mga larawan, mukhang aktibong namamatay si Victor. Mas malala kaysa sa kanyang aktwal na kondisyon, bagaman sapat na iyon kaseryoso. Ikaw ligaya, utos ni Victor. Kailangan mong magmukhang pagod, balisa. Tinanggal ko ang aking makeup, ginulo ang aking buhok, at nagsuot ng isang malaking sweater na nagpamukha sa akin na mas maliit, mas mahina. Kumuha si Victor ng ilang larawan ko na tila natutulog sa hindi komportabling upuan sa tabi ng kanyang kama. Ang iba ay ako na naghahanda ng mga gamot na may nag-aalalang ekspresyon. Perpekto, sabi niya, sinusuri ang mga larawan. Sino ang target natin para dito? Si Marisa, ang kapatid ni Ramon, sagot ko. Ayon sa iyong telepono, siya lang ang nag-text para tignan ka mula nang umalis sila. Gumawa ako ng maingat na mensahe na sasama sa mga larawan. Si Victor ay nahirapan kagabi. Ang lagnat ay umabot sa 102. Ginagawa ko ang lahat para maibsan ang sakit. Ipapaalam namin ang mga update. Direktang clinical, ngunit may bahid ng pag-aalala na magpapalabas ng pagkakasala o interes man lang. Sumagot si Marisa sa loob ng ilang minuto. Oh hindi, kawawang Tia Victor, keep me posted. Nakakabit na ang kawit, bulong ni Victor nang ipinakita ko sa kanya ang sagot. Sumunod ang aking pinakamahirap na pagganap. Tinawagan ko ang telepono ni Ramon, alam kong hindi siya sasagot, ngunit ire-record ng kanyang voicemail ang aking mensahe. Inactivate ni Victor ang recording app sa kanyang telepono para mapreserba ang aking bahagi ng usapan. Ramon, ako ulit, sabi ko, pinilit ang kontroladong takot sa aking boses. Ang kondisyon ni Victor ay lumalala ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Ang hospice nurse ay nag-aalala sa kanyang paghinga. Mangyaring tawagan mo ako sa lalong madaling panahon. Huminto ako, pagkatapos ay idinagdag ng may tamang panginginig. Kailangan ko talaga ang suporta mo ngayon. Gumawa ako ng katulad na mga tawag tuwing ilang oras. Bawat mensahe ay lalong nagiging apurahan. Bawat isa ay maingat na nai-record. Sa pagitan ng mga tawag, gumawa ako ng detalyadong medical log na may gawa-gawa ngunit makatotohanang mga episode. Pagtaas ng temperatura, paglampas sa sakit, hirap sa paghinga.
Nag-backdate ako ng ilang entry para lumikha ng isang pare-parehong naratibo ng paghina na nagsimula bago pa sila umalis sa kanilang cruise. Dapat ay naging aktres ka, komento ni Victor nang ipinakita ko sa kanya ang log. Mas gusto kong isipin iyon bilang creative non-fiction? Sagot ko ng may malungkot na ngiti. Bawat magandang kwento ay nangangailangan ng dokumentasyon. Bandang 4 ngayong kinagabihan, ang aming pagpaplano ay naantala ng katok sa pintuan. Binuksan ko ito at nakita ang isang matandang babae na may hawak na nakabalot na casserole dish. Ako si Aling Tising mula sa kapitbahay, anunsyo niya. Naisip kong baka kailangan mo ng hapunan. Ang pag-aalaga kay Victor ay isang full-time na trabaho, akala ko. Inanyayahan ko siya sa loob. Nagpapasalamat sa pagkain at sa hindi inaasahang pagkakataon na ipinakita niya. Habang nagkakape, ipinahayag ni Aling Tising ang kanyang sarili bilang isang posibleng gintong minahan ng impormasyon at suporta. Ilang taon ko nang sinusubaybayan ang pamilyang iyan. Pagtatapat niya, binaba ang kanyang boses na parang maririnig ni Victor mula sa kanyang silid, bagaman siya ay nagpapahinga. Ang pagtrato nila sa kawawang iyon, ang iyong asawa ay hindi mas mahusay kaysa sa kanyang ina kung hindi mo masamain ang aking sinasabi. Hindi ko naman masamain, tiniyak ko sa kanya. Natutuklasan ko kung anong klase ng pamilya ang aking pinakasalan. Tinapik ni Aling Tising ang aking kamay. Napakabait ni Victor sa batang iyon, alam mo. Binayaran ng kanyang kolehiyo, binilhan siya ng kanyang unang kotse. At paano siya binabayaran ni Ramon? Sa pamamagitan ng pag-alis sa bakasyon habang ang kanyang ama-amahan ay namamatay. Hinayaan kong lumabas ang aking tunay na galit at sakit. Iniwan nila ako ng isang tala. Isang tala lang na nagsasabi sa akin na alagaan siya. Nakakahiya, deklarasyon ni Aling Tising. Talagang nakakahiya. Alam mo, napansin ng buong kapitbahayan. Noong nakaraang buwan, nang matumba si Victor sa bakuran, si Mang Carding ko ang tumulong sa kanya. Si Ramon ay nasa loob, nanonood ng football, hindi pinansin ang aming katok. Pagkaalis niya, nangako si Aling Tising na ipapakalat ang balita sa mga kapitbahay na kailangan ni Victor ng suporta at mga bisita habang ang kanyang pamilya ay makasariling naglilibang sa Caribbean. Maingat kong idinokumento ang kanyang mga pahayag at ang petsa ng kanyang pagbisita. Sa susunod na 2 araw, 5 iba pang kapitbahay ang bumisita. Bawat isa ay may sariling kwento ng pagsaksi sa pagpapabaya ni Ramon kay Victor. Bawat pagbisita ay nagpalakas sa aming kaso at nagbigay ng karagdagang mga saksi sa tila paghina ni Victor at sa pagkawala ng pamilya sa panahon na pinaniniwalaan nilang kanyang huling mga araw. Noong Sabado ng umaga, bumalik si Abogada Patricia na may dalang huling dokumento para sa paglilipat ng ari-arian. Dinala namin si Victor sa lokal na bangko kung saan siya ay naging customer sa loob ng mahigit 30 taon. Mainit siyang binati ng manager, si Ginoong Reyes. Victor, magandang makita kang lumalabas. Kumusta ang pakiramdam mo? Inaayos ko ang aking mga gawain, Richard, sagot ni Victor. Sadyang mas mahina ang kanyang boses kaysa karaniwan. Matalas pa rin ang memorya kahit na humihina na ang katawan. Sa loob ng opisina ng manager, opisyal na inilipat ni Victor ang kontrol ng kanyang mga nakatagong ari-arian sa isang serye ng mga trust na makikinabang sa akin at sa ilang elder care charities. Pinanood ni Ginoong Reyes ng may simpatiya habang pumirma si Victor gamit ang kanyang nanginginig na kamay sa bawat dokumento. Ang iyong stepson ay dumaan noong nakaraang linggo. Kaswal na binanggit ng manager habang kinukumpleto namin ang mga papeles, nagtatanong tungkol sa iyong mga account. Ipinapaalala ko sa kanya na nang walang tamang autorisasyon, ngumiti ng manipis si Victor. Palaging nagpaplano ng maaga ang batang iyon. Naaalala ko nang dumaan siya para i-cash ang tseke para sa kanyang graduation gift. Patuloy ni Ginoong Reyes. Hindi man lang nagpasalamat, nagreklamo lang na hindi sapat para sa kotse na gusto niya. Isa pang piraso ng ebidensya, isa pang saksi sa karakter ni Ramon. Kinagabihan, habang sinusuri namin ang aming pagunlad, nagring ang telepono ni Victor na may video call mula kay Marisa. Mabilis naming isinagawa ang aming plano, inayos si Victor sa kama, napapalibutan ng mga kagamitang medikal, isang oxygen cannula sa kanyang ilong.
Ginulo ko ang aking buhok at kinurot ang aking pisngi para magkaroon ng stress na pamumula sa aking mukha. Nang sagutin ko ang tawag, ipinakita muna ako ng kamera, mukhang pagod. "Oh, ligaya," bulong ni Marisa. "Mukha kang masama, ayos ba ang lahat?" "Kaya pa," sabi ko lamang, itinapat ang telepono kay Victor na nagbigay ng isang Oscar-worthy na pagganap ng semi-consciousness. Sadyang nahihirapan ang kanyang paghinga. "Tio Victor," tawag ni Marisa. "Si Marisa ito, naririnig mo ba ako?" Pumikit ng mahina ang mga mata ni Victor. "Marisa," bulong niya. "Ikaw ba yan, Sinta?" Ang pag-aalala sa boses ni Marisa ay tila totoo. Ngunit ang sumunod ay nagpahayag ng kanyang tunay na prioridad. Dapat ba kaming umuwi ng maaga? Siya ba? Makakarating ba siya hanggang Lunes? Ibininalik ko ang kamera sa aking mukha. Mahirap sabihin. Iniisip ng hospice nurse na humihina na ang kanyang mga sistema. "Kung gusto mong magpaalam," sabi niya ng mabilis, "hayaan mo akong kausapin sina Ramon at Mama. Ang problema, ang mga tiket na ito ay hindi refundable at si Mama ay sobrang stressed nitong mga nakaraang araw." Tumango ako ng may pag-unawa habang pinipigilan ang tunay na pagkasuklam. Siyempre, iyon lang, si Victor ay patuloy na nagtatanong kay Ramon sa kanyang mas malinaw na sandali. Sasabihin ko sa kanya na tumawag, pangako ni Marisa, sa sandaling makabalik sila mula sa kanilang shore excursion. Pagkatapos ng tawag, umupo si Victor at tinanggal ang oxygen cannula. "Nirecord mo ba iyan?" Itinaas ko ang isa kong telepono na nakahuli sa buong pag-uusap, bawat salita. Ang ngiti ni Victor ay nasiyahan, ngunit may bahid ng tunay na kalungkutan. Ang aking pamilya ay tinitimbang ang kanilang mga tiket sa cruise laban sa pagpapaalam sa akin. Alam kong mangyayari ito ng eksakto ganito. Umupo ako sa gilid ng kanyang kama, biglang naging emosyonal. "Ikinalulungkot ko, Victor." Umiling siya. "Huwag kang mag-alala. Ang kanilang tunay na kulay ay kailangang ihayag." Inabot niya ang aking kamay. "Alam mo kung ano ang pinakakakaiba? Ang mga nakaraang araw na ito sa iyo, sa isang taong tunay na nagmamalasakit, ay mas mahusay kaysa sa mga buwan na kasama sila." Umupo kami ng tahimik, pinag-iisipan kung ano ang aming sinimulan at ang huling mga hakbang na darating pa. Ang aming kontra-atake ay ganap na nagaganap. Ang bitag ay halos nakaset. Ngayon ay kailangan lang namin itong buksan sa tamang sandali. Linggo ng umaga ay dumating na may banayad na pagbabago sa kapaligiran. Habang dinadala ko kay Victor ang kanyang tsaa sa umaga, napansin kong nanginginig ang kanyang mga kamay ng higit sa karaniwan. Isang bluish tint sa paligid ng kanyang labi na wala doon dati. "Hindi mo kailangang magkunwari para sa akin," sabi ko ng mahina, tinutulungan siyang umupo. "Hindi ka talaga maayos ngayon, hindi ba?" Manipis, ngunit totoo ang ngiti ni Victor. Nakakatuwa, hindi ba? Pagkatapos ng lahat ng aming pagpapanggap, ang totoo ay palihim na lumalabas. Tinawagan ko ang hospice nurse na lingguhang bumibisita bago umalis ang pamilya. Nangako siyang dadaan kinagabihan, ngunit pinayuhan ako kung paano pamahalaan ang kanyang ginhawa sa panahong iyon. Hindi na ito pag-arte. Aktibong humihina si Victor at isang kaskad ng pagiging protektibo ang bumalot sa akin. Ang aming revenge scheme ay biglang naging pangalawa lamang sa pagtiyak ng kanyang ginhawa at dignidad. "Ano ang gusto mong almusal?" tanong ko, sinusubukan na panatilihin ang normalidad. "Mga melokoton," sabi niya, nagulat ako. "Mga sariwang melokoton na may cream. Palagi iyong inihahanda ng aking namayapang asawa, si Marta, tuwing linggo ng umaga." Ang kahilingan ay nagpadala sa akin sa 3 magkakaibang grocery store bago makahanap ng disenteng melokoton noong Nobyembre. Nang bumalik ako at inihanda ang mga ito ayon sa kanyang paglalarawan, hiniwa sa perpektong hugis gasuklay na may isang patak ng whipped cream, nanlabo ang mga mata ni Victor sa unang kagat. Tulad ng ginagawa niya noon, bulong niya. Wala nang nag-abala na alalahanin ang mga ganong bagay tungkol sa akin sa loob ng maraming taon. Sa buong araw, nakita ko ang aking sarili na gumagawa ng mga bagay hindi para sa aming plano, kundi para lamang sa ginhawa ni Victor.
Inaayos ang kanyang mga unan, binabasa ng malakas mula sa kanyang luma ng kopya ng The Big Sleep ni Raymond Chandler. Pinapatugtog ang classical music na sinabi niyang kinagigiliwan niya. Ang tunay na pagmamalasakit na nabuo sa pagitan namin sa aming maikling panahon ay nagulat sa akin sa tindi nito. Alam mo, sabi ni Victor sa isang malinaw na sandali ng hapong iyon, hindi ako ginamot ng ganito kaganda mula nang namatay si Marta 12 taon na ang nakakaraan. Kakaiba kung paano mas nagpakita ng awa sa akin ang isang estranghero kaysa sa aking sariling pamilya. Dumating si Nurse Diana, ang hospice nurse, bandang 3 in Narong. Pagkatapos suriin si Victor, kinausap niya ako ng mag-isa sa pasilyo. Humihina na ang kanyang mga organo, sabi niya ng mahina. Mas mabilis itong nangyayari kaysa sa inaasahan namin. Sa palagay ko, mayroon na lamang siyang ilang oras, marahil isang araw sa pinakamarami. Bagaman alam kong darating ito, mas matindi ang naging epekto ng balita sa akin kaysa sa inaasahan. Dapat ko bang tawagan ng pamilya? Tanong ko. Biglang hindi sigurado sa aming detalyadong plano. Umiling si Nurse Diana. Sa puntong ito, dapat ay tungkol sa kanyang ginhawa, hindi sa kanila. Kung pinili nilang hindi narito, iniwan niya ang iba pang hindi nasabi. Pagkaalis niya, umupo ako sa tabi ni Victor na narinig ang lahat sa kabila ng aming mahina na mga boses. Huwag mo silang tawagan, sabi niya ng matatag. Ginawa nila ang kanilang pagpili, ngunit kailangan nating tapusin ang ilang bagay. Inabot niya ang aking kamay. Tawagan mo si Patricia. Sabihin mo sa kanya na oras na para sa huling mga hakbang. Dumating si Patricia sa loob ng isang oras kasama ang isang notaryo na nagngangalang Tomas. Kapansin-pansin na alerto si Victor nang pumasok sila na para bang kinukuha niya ang kanyang natitirang lakas para sa huling mahalagang gawaing ito. Sigurado ka bang kaya mo ito? Tanong ni Patricia, nag-aalala sa kanyang anyo. Mas sigurado kaysa kailanman, sagot ni Victor. Ang kamatayan ay may paraan ng paglilinaw ng mga prioridad. Tinapos nila ang huling papeles, mga dokumento na opisyal na naglilipat ng kontrol ng kanyang mga ari-arian sa akin bilang trustee na may mga detalye para sa mga donasyon sa mga organisasyon ng pag-iwas sa pang-aabuso sa matatanda. Ang bagong testamento ay malinaw na binanggit ang pag-abandona ni Ramon bilang dahilan ng kanyang pagiging disinherited. Ngayon para sa sulat, sabi ni Victor pagkatapos pirmahan ang huling dokumento. Inayos ni Patricia ang kanyang tablet para mag-record habang idinidikta ni Victor ang isang mensahe na babasahin sa pamilya pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ang lumabas ay hindi ang galit na pagkondena na inaasahan ko, kundi isang mas makapangyarihan, isang pagpapahayag ng malalim na pagkabigo at ang matinding sakit ng pagtrato sa kanya bilang isang pabigat sa halip na isang ama. Sa aking pamilya, simula niya, lumalakas ang kanyang boses sa bawat salita. Sa oras na basahin ninyo ito, wala na ako. Hindi naman mahalaga ang aking presensya o kawalan sa inyo nitong mga nakaraang taon. Idinetalye niya ang partikular na mga insidente ng pagpapabaya ng walang akusasyon basta't sinasabi lamang ang mga katotohanan. Mga holiday na nag-iisa habang sila ay nagbabakasyon. Mga medical appointment na kinansela para sa convenience. Narinig na mga komento tungkol sa paghihintay na mamatay ang matanda. Hindi ko isinusulat ito mula sa galit, patuloy niya, kundi mula sa isang lugar ng kalinawan na dumarating kapag hinaharap ang katapusan. Ang pinakamalaking sakit sa buhay ay hindi karamdaman o maging kamatayan, kundi ang pagkatanto na ang mga minamahal mo ay nakita ka lamang bilang isang obligasyon, isang gawain na dapat pamahalaan, isang abala na dapat tiisin. Sa pagtatapos niya, maging si Thomas na notaryo, isang profesional na tiyak na nakasaksi ng maraming testamento at huling mensahe, ay palihim na pinupunasan ang kanyang mga mata. Si Patricia, sa kabila ng kanyang karaniwang stoic na pag-uugali, ay inabot ang kamay ni Victor. Titiyakin naming maririnig nila ang bawat salita, pangako niya. Pagkatapos nilang umalis, hiniling ni Victor ang kanyang lumang video camera. Baka questionin nila ang aking mental capacity, paliwanag niya.
Gusto kong i-record ang aking testimonya habang malinaw ang aking isip. Inayos ko ang kamera at nagbigay si Victor ng isang 20 minutong pahayag direkta sa lente. Kapansin-pansin siyang kalmado, metodikal na inilalarawan ng mga tao ng unti-unting pagpapabaya at ang kanyang desisyon na iwanan ang kanyang ari-arian sa akin. Mas ipinakita sa akin ni Ligaya ang dignidad sa 4 na araw kaysa sa aking pamilya sa 4 na taon. Malinaw niyang sinabi, siya lamang ang karapat-dapat na makinabang mula sa aking pinaghirapan sa buong buhay. Inilarawan niya ang partikular na mga insidente. Ang pagpapawalang saysay na mga komento ni Ramon sa mga appointment ng doktor, mga pagkain na inilalagay lamang na hindi maabot, mga gamot na nakalimutan sa mga weekend trips. Nakakapinsala ang recording sa kalmadong paghahatid nito at naglalaman ng mga nagpapakasirang detalye. Pagsapit ng gabi, humihina na ang enerhiya ni Victor. Tinulungan ko siyang pumunta sa sala sa kanyang kahilingan. Inilagay siya sa kanyang paboritong upuan sa tabi ng bintana. May isang bote ng port sa aking study, sabi niya. Sa likod ng mga economics textbooks, iniipon namin ni Marta para sa aming ika-50 anibersaryo. Nakita ko ang maalikabok na bote sa kanyang inilarawan at nagbuhos ng kaunting alak sa 2 kristal na baso na natagpuan ko sa isang napabayaang cabinet. Para sa hustisya, sabi ni Victor, itinaas ang kanyang baso ng may hirap. Para sa dignidad, dagdag ko. Umupo kami ng magkasama habang lumalalim ang gabi. Paminsan-minsan ay nakakatulog si Victor habang binabasa ko sa kanya ang kanyang paboritong libro. Paminsan-minsan ay nagsasalita siya tungkol kay Marta, tungkol sa kanyang maagang karera, tungkol sa mga biyahe na pinlano nila ngunit hindi kailanman nagawa. Ni minsan ay hindi niya binanggit si Ramon o ang kanyang ina. Bandang hating gabi, napansin kong nagbago ang kanyang paghinga. Inilagay ko ang aking libro at hinawakan lamang ang kanyang kamay. Walang drama, walang huling minuto na mga paghahayag o deathbed confessions. Tahimik na nawala si Victor. Lumalamig ang kanyang kamay sa akin habang unti-unting humihinto ang kanyang paghinga. Sa loob ng mahabang sandali, umupo ako ng walang galaw, dumadaloy ang luha sa aking mukha. Ang lalaking kilala ko sa loob lamang ng 4 na araw ay naging mahalaga sa akin ng higit sa aming mutwal na pagnanais para sa hustisya. Sa pag-aalaga sa kanya, natagpuan ko ang lakas at kalinawan na hindi ko alam na taglay ko. Pagsikat ng araw, tinawagan ko si Diana, ang hospice nurse, na dumating kaagad upang kumpirmahin ang alam ko na. Tila nagulat siya sa kung gaano kapayapa ang anyo ni Victor. Maraming pasyenteng terminal ang nagpapakita ng mga senyalis ng paghihirap, komento niya. Mukha siyang natulog lang. Oo, sabi ko ng mahina. Nagbabasa ng Raymond Chandler at umiinom ng 50 taong gulang na port. Pagkatapos gawin ni Diana ang opisyal na pagpapahayag, tinawagan ko ang punerarya na inirekomenda ni Patricia. 2 seryosong lalaki ang dumating sa loob ng 1 oras upang kunin ang katawan ni Victor. Alam ng isa sa kanila si Victor mula sa mga community function at nagpahayag ng tunay na pakikiramay. Siya ay isang mabuting tao, sabi niya, palaging mapagbigay sa mga fundraiser. Nang umalis sila, biglang naramdaman kong walang laman ang bahay. Binigyan ko ang aking sarili ng ilang sandali ng tunay na kalungkutan bago ako nagtuon sa susunod na yugto ng aming plano. Babalik si Ramon at ang kanyang pamilya kinabukasan, umaasang makatagpo ng isang namamatay na tao na maaari nilang aliwin sa kanyang huling mga oras, sa gayoy maibsan ang anumang pagkakasala sa kanilang pag-abandona. Sa halip, matatagpuan nila ako at ang mga kahihinatnan ng kanilang mga kilos. Inilagay ko ang sulat ni Victor sa isang kulay krema na sobre at inilagay ito sa tabi ng litrato ng pamilya sa mantelpiece. Isang litrato na napansin ko ngayon ay nagpapakita kina Ramon at kanyang ina na malawak na nakangiti habang si Victor ay nakatayo ng bahagyang hiwalay. Sa silid kainan, inayos ko ang malawak na dokumentasyon ng pagpapabaya sa malinaw na label ng mga folder. Mga kinanselang medical appointment, pinansyal na pagsasamantala, na-record na ebidensya ng pagpapabaya. Ang video testimony ni Victor
ay naka-cue sa telebisyon, handang i-play sa pagpindot ng isang baton. Sa wakas, pumunta ako sa master bedroom at inimpake ang aking ilang gamit. Sa tabi ng aking maleta, inilagay ko ang mga print-out ng mga cruise photos na ipinost ni na Ramon at kanyang pamilya sa buong linggo, lumilikha ng isang matinding biswal na timeline na nagpapakita ng kaibahan ng kanilang mga poolside cocktails sa dokumentadong paghina ni Victor. Lahat ay nakaayos para sa maximum na epekto sa kanilang pagbalik. Isang maingat na inayos na paghahayag na titiyakin na haharapin nila ang buong bigat ng kanilang mga pagpili. Nakatayo sa gitna ng tahimik na bahay, nakaramdam ako ng malalim na layunin. Hindi na lang ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa hustisya para sa isang tao na mas karapat-dapat kaysa sa natanggap niya mula sa mga dapat sana ay nag-aalaga sa kanya ng lubusan. Tapos na, Victor, sabi ko ng mahina sa walang lamang silid. Maiintindihan nila ng eksakto kung ano ang nawala sa kanila. Ginugol ko ang Lunes ng umaga sa isang kakaibang katahimikan, naghihintay sa hindi maiiwasan. Bandang tanghali, narinig ko ang tunog ng pagsarado ng mga pinto ng kotse, na sinundan ng tawanan at ingay habang bumalik si Ramon at ang kanyang pamilya mula sa kanilang cruise. Huminga ako ng malalim, pinahaba ang simpleng itim na damit na binili ko noong nakaraang araw at ipinosisyon ang aking sarili sa sala malapit sa walang lamang tumba-tumba ni Victor. Bumukas ng padabog ang pinto sa harap. Si Ramon ang unang pumasok, kasunod niya ang kanyang ina, si Elena, na sinundan ni na Marisa at Ana, ang katrabaho na malinaw na higit pa roon. Silang lahat ay sunog ang balat at nakangiti, may dalang mga duty-free shopping bags at makukulay na souvenir. "Honey, nasa bahay na kami!" Tawag ni Ramon, masaya ang kanyang boses hanggang sa makita niya akong nakatayo doon, seryoso ang ekspresyon. Napatigil ang kanyang ngiti. "Ano't parang panglibing ang suot mo?" Tinulak ni Elena si Ramon, inilapag ang kanyang designer handbag sa console table. "Nasaan si tatay? Natutulog ba siya?" Kaswal ang kanyang tono, na parabang nagtatanong tungkol sa isang alagang hayop sa halip na sa kanyang namamatay na asawa. "Pumanaw si Victor noong Sabado ng gabi," sabi ko ng mahina. Nahulog ang mga shopping bags sa kamay ni Ramon sa sahig. Si Ana, hindi alam ang gagawin, ay umakyat ng isang hakbang pabalik patungo sa pintuan. "Anong ibig mong sabihin? Pumanaw?" Hiling ni Elena na parabang nagkamali ako sa bokabularyo. Namatay siya ng payapa sa kanyang pagtulog bandang hating gabi. Patuloy ko, pinananatili ang aking composure. "Ang serbisyo ng libing ay kahapon ng hapon. Marami sa inyong mga kapitbahay ang dumalo kasama ang mga kaibigan ni Victor mula sa kanyang banking days. Medyo maganda ang turnout, sa totoo lang." Ang mukha ni Ramon ay umikot sa pagkabigla, hindi makapaniwala, at pagkatapos ay pinakanakakagulat sa pagkalkula. "Ginawa mo ang libing nang wala kami, nang wala ang kanyang pamilya." "Ang kanyang pamilya ay inanyayahan," sagot ko. "Nag-iwan ako ng maraming mensahe tungkol sa kanyang lumalalang kondisyon. Pinili mong hindi sumagot." Sumulong si Marisa, maputla ang mukha sa ilalim ng kanyang tan. "Sinabi ko sa iyo ang tungkol sa tawag na iyon, Ramon." Sabi ko, mukhang masama talaga si Tio Victor. Iwinagayway ni Ramon ang kanyang kamay ng walang pasensya. Ito ay hindi ka panipaniwala. Kailangan nating umupo." "Oo," sumang-ayon ako. "Kailangan natin." Ikinaway ko ang aking kamay patungo sa sala kung saan naghihintay ang sulat ni Victor sa coffee table. Pumasok sila ng tahimik, walang gustong umupo sa tumba-tumba ni Victor na nanatiling walang laman na parang isang akusasyon. "May ilang bagay na kailangan ninyong malaman," sabi ko, kinuha ang kulay krema na sobre. "Iniwan ni Victor ang sulat na ito para basahin sa inyo pagbalik ninyo." "Nagbago ba siya ng testamento?" matapang na tanong ni Elena. "Iyan ba ang tungkol dito?" Direktang tiningnan ko siya sa mata. Siguro ay dapat mo munang marinig ang kanyang mga salita. Binuksan ko ang sulat at sinimulan basahin ang mensahe ni Victor. Ang kanyang pagkabigo ay dumaloy sa aking boses. Ang mga holiday na ang mga appointment ng doktor na kinansela para sa convenience.
ang mga narinig na komento tungkol sa paghihintay na mamatay ang matanda. Habang nagbabasa ako, pinanood ko ang kanilang mga reaksyon. Tumigas ang mukha ni Elena na depensiba. Nagkakamot si Ramon, iniiwasan ang pakikipag-ugnayan sa mata sa sinuman. Mukhang lalong hindi komportable si Marisa. Ang pinakamalaking sakit sa buhay, basa ko, ay hindi karamdaman o maging kamatayan, kundi ang pagkatanto na ang mga minamahal mo ay nakita ka lamang bilang isang obligasyon, isang gawain na dapat pamahalaan, isang abala na dapat tiisin. Nang matapos ako, isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Si Ana, na malinaw na gustong maging saan man maliban doon, ay nakatingin sa kanyang mga paa. Sa wakas, nilinis ni Ramon ang kanyang lalamunan. Tingnan mo, nalito si tatay sa huli. Ang kanyang gamot? Si Victor ay ganap na malinaw ang isip, putol ko. Sa katunayan, gumawa siya ng video statement na baka gusto ninyong makita. Ito ay katawa-tawa, deklarasyon ni Elena. Ang ilang pagmumuni-muni ng isang matandang may sakit sa pagtatapos ng buhay ay hindi magbabago ng legal na katotohanan. Si Ramon ang kanyang next of kin. At sa totoo lang, sabi ko tumayo, mayroon pa kayong dapat makita. Inakay ko sila sa silid kainan kung saan ko inayos ang mga file ng ebidensya. Lumaki ang mga mata ni Ramon habang tinitingnan niya ang masinop na dokumentasyon na nakalatag sa kronolohikal na pagkakasunod-sunod. Ano ang lahat ng ito? Tanong niya. Ebidensya, simple kong sagot, ng pinansyal na pagsasamantala, medikal na pagpapabaya at pag-abandona. Binuksan ko ang unang folder, inilalantad ang mga bank statement na may mga naka-highlight na transfer. Si Victor ay nagtago ng detalyadong tala ng bawat dolyar na kinuha mula sa kanyang mga account para sa inaakalang gastusin sa pangangalaga na hindi kailanman ibinigay. Kinuha ni Elena ang isa sa mga statement. Ibinigay niya sa amin ang perang iyon. Inaalagaan namin siya. Sa pamamagitan ng pag-iwan sa kanya mag-isa para sa araw ng pagpapasalamat na may hindi sapat na gamot, walang pagkain sa ref, at ang init ay nakababa sa 63°? Tanong ko, binubuksan ang isa pang folder na naglalaman ng timeline ng kanilang paghahanda sa pag-alis. May mga pahayag mula sa 6 na magkakaibang kapitbahay na nakasaksi sa kanyang pagpapabaya. At pagkatapos ay mayroon ding ito. Pinindot ko ang play sa tablet at nagsimula ang video testimony ni Victor. Ang kanyang kalmado, malinaw na paglalarawan ng mga taon ng pagmamaltrato ay nagpatahimik maging sa mga protesta ni Elena. Lalong pumutla ang mukha ni Ramon habang inilalarawan ni Victor ang partikular na mga insidente. Mga gamot na binawasan ng dosis, mga appointment na kinansela, mga mapanirang komento na ginawa ng inakala nilang hindi niya naririnig. Ito ay setup lamang. Sa wakas ay naibulalas ni Ramon. Itinuturo ako. Minanipulan niya ang isang namamatay na tao. Nagring ang doorbell bago ako makasagot. Perpektong timing. Nakatayo si Abogada Patricia sa pintuan, katabi niya si Notaryo Tomas. Naistorbo ba ako? Tanong niya ng propesyonal na kalmado. Hindi naman, sagot ko. Katatapos lang bumalik ng pamilya at sinusuri ang huling mensahe ni Victor. Magaling. Kung gayon, maaari kong ipagpatuloy ang opisyal na abiso. Inilagay ni Patricia ang kanyang briefcase sa dining table at kinuha ang ilang dokumento. Bilang tagapamahala ng ari-arian ni Victor Harmon, narito ako upang ipaalam sa inyo ang mga probisyon ng kanyang huling kalooban at testamento. Umayos si Ramon, kinumpusa ang sarili. Isang mayabang na ngiti ang nagsimulang mabuo sa kanyang mga labi. Sige, diretso na tayo sa punto. Inayos ni Patricia ang kanyang salamin. Ang testamento ay medyo diretso. Iniwan ni Victor Harmon ang kabuuan ng kanyang ari-arian kay Ligaya Mitchell na may mga provision para sa malaking donasyon sa ilang mga organisasyon na nagpipigil sa pang-aabuso sa matatanda. Ang nakakabiglang katahimikan na sumunod ay sinira ng matinis na boses ni Elena. Imposible yan, kami ang kanyang pamilya. Ang testamento ay malinaw na binabanggit ang pag-abandona at pagpapabaya bilang mga dahilan ng pagiging disinherited. Patuloy ni Patricia ng kalmado.
Ito ay maayos na nasaksihan, na notarized at na-file sa korte. Sinuri si Ginoong Harmon ng dalawang magkaibang doktor na nagpatunay sa kanyang kakayahang mag-isip sa panahon ng pagpirma. Naglaho ang kayabangan ni Ramon. Ito ay pandaraya, kokontrahin namin ito. Malaya kayong sumubok, sagot ni Patricia nang hindi natitinag. Gayunpaman, dahil sa malawak na dokumentasyon ng pagpapabaya, ang video testimony at mga pahayag ng saksi, ipinapayo ko na huwag, sayang lang ang perang wala kayo. Anong ibig mong sabihin, perang wala kami? Hiling ni Elena. Nagpalitan ng tingin si Patricia at ako bago nagpatuloy. Ang mga ari-arian na kasalukuyan ninyong inookupa, kabilang ang inyong pangunahing tirahan, ay pagmamay-ari ng Harmon Family Trust, na ngayon ay nasa kontrol ni Ligaya bilang trustee. Bukod pa rito, ang mga investment account na inyong pinagkukunan ay na-freeze habang ina-audit para sa posibleng pinansyal na pang-aabuso. Nawala ang lahat ng kulay sa mukha ni Ramon. Iyan ay hindi posible. Ang bahay ay akin. Nangako si tatay. Walang ipinangako si Victor. Putol ko. Ipinapalagay mo lang. May pagkakaiba. Lumalalim ang implikasyon. Ginastos ni Ramon ang kanilang ipon sa cruise, umaasa sa kanyang mana upang bayaran ang kanilang dumaraming utang. Ang bahay na kanilang tinitirhan ay hindi kanya para ibenta o hiramin. Paano ang aming college funds? Tanong ni Marisa sa mahinang boses. Si Lolo ang nag-setup niyan para sa amin. Hindi magawang tingnan ni Ramon ang kanyang kapatid. Dahan-dahang sumagot si Patricia. Nagbigay ng pondo si Victor sa inyong ama para sa layuning iyon ilang taon na ang nakalipas. Gayunpaman, ang mga account na iyon ay hindi kailanman na-establisa. Lumingon si Marisa kay Ramon, lumitaw ang takot sa kanyang mukha. Ginastos mo ang aming pera sa kolehiyo? Sumiklab ang pamilya sa mga akusasyon at pagtanggi. Tahimik na lumabas si Ana sa pintuan sa harap, tinatakasan ang pagsabog. Hinayaan ko ang kaguluhan na magpatuloy ng ilang minuto bago ako umalis para kunin ang aking maleta mula sa silid tulugan. Nang bumalik ako, sinundan ako ni Ramon sa pasilyo, ganap na nagbago ang kanyang pag-uugali. Ligaya, pakiusap, nagmakaawa siya, pumipiyok ang kanyang boses. Maayos natin ito. Nagkamali ako kay Ana. Wala itong ibig sabihin. Maaari tayong magsimula ulit. Magbabago ako. Nangangako ako. Tiningnan ko ang lalaking minsan kong minahal, nakikita siya ng malinaw, marahil sa unang pagkakataon. Sa likod ng gwapong mukha at sanay na alindog ay isang tao na hindi kailanman tunay na nagmalasakit sa akin o sa sino man maliban sa kanyang sarili. Kalmado, tinanggal ko ang aking wedding ring at inilagay ito sa kanyang palad, na sinundan ng mga susi ng aming apartment. Iniwan mo siyang mamatay, sabi ko ng mahina. Ngayon wala kang matatanggap, kasama na ako. Naglakad ako patungo sa pintuan, hawak ang maleta. Ang mga pakiusap ni Ramon ay naging banta habang sinusundan niya ako. Hindi ka makakaligtas dito, lalabanan ko ito sa korte. Minanipula mo ang isang matandang may sakit. Sa pintuan, sandali akong lumingon. Lahat ay ginawa ng legal. Isang mahalagang aral ang itinuro mo sa akin sa aming kasal, Ramon. Palaging panatilihin ang mga resibo. Lumabas ako sa maliwanag na sikat ng araw ng Nobyembre. Sa likuran ko, naririnig ko ang patuloy na protesta ni Ramon at ang galit na boses ni Elena na naghiling kay Patricia na ipaliwanag kung paano nangyari ito. Ngunit ang mga boses na iyon ay unti-unting lumabo, naging bahagi ng isang nakaraan na aking iniiwan. Inayos ni Patricia ang isang silid sa isang tahimik na hotel habang inaalam ko ang aking mga susunod na hakbang. Habang inilalagay ko ang aking maleta sa trunk ng aking kotse, lumitaw si Aling Tising sa kanyang balkonahe sa kabilang kalsada. Nagbigay siya sa akin ng isang nakakaunawa na tango at isang maliit na kaway. Kinawayan ko siya pabalik, nakaramdam ng isang nakakagulat na gaan sa kabila ng emosyonal na bigat ng mga nakaraang araw. Ang huling regalo ni Victor ay hindi lang pinansyal na seguridad, bagaman tiyak na makakatulong iyon sa akin na muling buuin ang aking buhay.
Ang tunay na regalo ay ang kalinawan at lakas na natagpuan ko habang tinutulungan siyang makahanap ng hustisya. Habang lumalayo ako sa bahay at sa pira-pirasong pamilya sa loob nito, hindi ako nag-iisip tungkol sa paghihiganti o maging sa pagpapatunay. Nag-iisip ako tungkol sa ikalawang pagkakataon, tungkol sa pagpaparangal sa alaala ni Victor sa pamamagitan ng pamumuhay ng maayos at tungkol sa hindi inaasahang ugnayan na nabuo sa pagitan ng dalawang tao na itinapon ng mga dapat sana ay nag-aalaga sa kanila ng lubusan. Nakahanap ng kapayapaan si Victor. Ngayon ay ako naman ang gagawa ng ganoon. Maraming salamat sa pananatili sa kwentong ito hanggang sa huli. Ang paborito kong sandali ay nang ibinahagi ni Victor ang kanyang pinahahalagahang port wine na inipon para sa isang anibersaryo na hindi niya naabot. Napakasarap at marangal na dignidad sa basong iyon. Anong eksena ang pinakamatindi na tumagos sa inyong puso? Pinahahalagahan ko ang bawat komento na nagbabahagi ng inyong mga saloobin.